Enigma nagsalita na sa issue about sa labang Ban vs Creeply. Jonas pabor kay Creeply. At dahilan bakit ng ospital si Akata. Alamin natin ang mga yan, so tara. Naging maingay na nga sa Sokmed matapos ma-upload ang labang Ban vs Creeply. Mapapansin na hati ang opinyon ng mga fans kung sino ba talaga ang nanalo. May nagsasabi na luto, meron naman ding ban daw talaga ang panalo. Dahil dito ay napapost na ng pagkahaba-haba ang founder ng Flip-Top na si Enigma. Dito ay pinaliwanag niya ng gusto kung ano bang nangyayari sa live at sa judging at marami pang iba. Kaya kung trip niyong basahin ang buong paliwanag ni Enigma, post niyo lang mga quiz. Dahil haba ng gusto ang video natin kung sasabihin natin kung anong eksaktong sinabi ni Enigma. Sa kabilang balita naman, nireview na nga ni Jonas ang naging laban ni Ban at Creeply at para sa kanya nakuha ni Creeply ang panalo. I-overall ko to, siguro ibibigay ko yung boto ko kay Creeply. Overall, 1, para sa akin, Creeply, round 2 malinis, Ban, round 3 tabla. Overall, sa performance, sa ganda ng piyesa, sa pagkakatahi ng mga yung pati rap skills. Kita naman natin pag si Creeply gumawa, mas malinaw. Yung kay Ban kasi ginagawa niya pero alam mo yun, hindi siya klaro sa tenga. Pati kung paano mag-perform si Creeply. Alam mo yung tangina talagang preparadong Creeply yung nakita ko rito. Si Ban preparado rin at hindi rin siya magpapadarag. Pero kung i-base ko to sa overall, para sa akin pinakamalakas na round 2 yung kay Ban talaga pinakamalakas. Overall ko to siguro ibibigay ko kay Creeply, gahibla lang kay Creeply. Dahil mas nakita kong mas magaganda yung mga nagamit na linya ni Creeply. Sa linya na lang, sa linya. Sa punchline halos parehas lang. Yung linya kasi yung tinutukoy ko, yung alam mo yung kung gaano kasiksik yung rhyme, na alam naman natin na madalas din ginagawa ni Ban sa battle. Tapos si Creeply ay nagawa niya ng mas malupit. Kasi inaasahan ko rin yun, katulad ng sinabi ko kanina. Inaasahan ko si Ban na magpapakita rin siya ng mga ganong birada, yung mga magfo-flow ng solid. Kasi alam naman natin na kaya ni Ban yun, pero mas ginawa ni Creeply ng solid. Kumbaga yung ine-expect kong Creeply lumabas, yung ine-expect kong Ban lumabas din, pero yun nga, para sa akin hindi sapat yung ganong ni Ban. Ito, underdog effect lang din kasi siguro to kung bakit ganun kalakas sa live yung ginawa ni Ban. May underdog effect talaga. Ang ganda nung silip na yun ni Creeply. Di ko alam kung ano naging boto rito, pero para sa akin, dikit lang tong laban na to. At siguro i-base ko siya sa overall performance. Para sa akin, mas mahirap yung ginawa ni Creeply. Yun, sa madaling salita, mas mahirap yung ginawa ni Creeply. Mas solid yung performance niya. Mas marami siyang naipakitang rap skills, kumbaga sa battle na to. Pero props kay Ban, putang ina, hindi ko rin alam, baka sa live talaga iba rin. Hindi ko alam kung ano dito sa live or dito sa, kasi para sa akin dito mas nahihimay ko na kaysa sa live. Magkakatalo talaga kung paano dineliver. Mas maraming elements. Diba? Yun nga, yun din talaga lalo dito sa video na, lalo dito sa video. Yun talaga yung isa sa mga na
na silip kung pwedeng ikapanalo ni Krip talaga rito. At sa huling balita, kinagulat nga ng marami nang mag-post si Akata about sa kanyang kalusugan dahil ooperahan siya umano. Walang sinabing eksakto si Akata kung ano ang sakit niya. Gumawa muna nga ng reaction video bago ang kanyang operasyon. Magkakaroon ako ng hiatus sa aking life. Something's happened kasi pare, medyo na overdo ko ang pagpapapogi. Alam mo yun, dahil sa dami mo sinabi. Basta, ang ganda ng physical shit sa buhay ko ngayon eh. Sobrang gym, basketball, living the life na parang bata ako ulit at ayun, life knocks at my door and makes me remember that I'm still a human with a limited body. So, ayun, may kailangan ayusin sa aking katawan, hindi naman tanggalin, ayusin lang para bumalik sa normal ang aking pamumuhay. So, yun. Bukas ay higa muna ako sa ospital at magninilay-nilay ng ilang araw. Operasyon sa isang araw kasi 24 hours clearance daw. Tama ba? Yun. So, panoorin nyo to para mabawi ko agad ang aking magagastos. At di nga nagpahuli ang Tito Badang natin at nagbigay nga siya ng reaksyon sa nangyari kay Akata. Si Akata daw ay na-hospital. Ako naman, sabi ko, sige, titignan ko. Pagtingin ko nga dun sa Nico Nature na FB ni Akata, parang nadawit na naman ako, at ooperahan yata siya. Sabi niya nga dito, nako, ikatutuwa ni Badang to. Hindi ako ganun. Kasi hindi naman ako nabubuhay sa pangungupal para maging hanap buhay. Kaya nga kita binlock eh. Ito kasi, nakita ko to dun sa mga iba pang Facebook ko. Pero yung mga ginagamit ko ngayon, nakablock ka na, matagal ko nang sinabi to sa'yo, yung pagiging, sige, mangupal ka na mangupal. Bahala na si Lord sa'yo. Ganun kasi ako, nakakita mo ba akong gumagante? Hindi ako mapaghigante. Hindi nga kita kinasuhan kahit marami na akong ebidensya. Pero nanatili pa rin ako kalmado. Sabi ko, si Lord na bahala sa'yo. Ito naman, hindi ko ito ikakatuwa. Inano ko lang to, ipapakita ko lang sa mga tao na dapat maging humble tayo lagi, di ba? Hindi tayo laging mangungupal. Ako naman, kaya naman ako dumidepensa dahil ako naman yung kinakawawa ninyo, di ba? Wala naman akong ginagawa masama. Ito nga yung post niya. 2 oras nakakalipas. Konting oras. Sa mga solidong viewers natin dyan, pagdasal natin ng mabilis ang paggaling ng nag-iisang Akata. Get well soon, guys.